Ayan, sa magandang araw po sa bawat isa. At ngayong umaga, ang pag-uusapan po natin ay yung pong katuparan ng ating kahilingan sa Diyos, no? At alam niyo po, ito po yung mga bagay na pinag-uusapan ngayon, no? Yung bang aking kahilingan ay talaga ibibigay ng Diyos? No? Ano po yung dapat kong gawin para ibigay ng Diyos yung aking mga hinihingi? Yan. No? So, magandang umaga nga po o magandang araw sa bawat isa. Dito po sa ah John chapter 15 verse 7, basahin po natin sa English dahil wala po tayo yung ating po kasi isang cellphone din natin magamit sa video. Kaya ito sabi, if you remain in me, amen, sabi niya, yan, if you remain in me, and my words remain in you, yan, ask whatever you wish, and wish will give, well done for you. Amen. So, if sabihin nun, no, kung mananatili kayo sa akin, ang aking salita ay mananatili sa inyo. Hingin nyo ang anumang ibig ninyo at ibibigay sa inyo. So, ano po ibig sabihin nito mga kapatid? Ang Diyos po kasi hindi siya maramot, no? At ang ating pong Ama ay alam po yung ating pangangailangan, pero nakabatay rin po yon kung ano yung kanyang kalooban. Hindi pa pwedeng hingi ka ng hingi sa Diyos at hindi ka naman sumusunod sa Diyos. Parang sinabi mo, Lord, ibigay mo sa akin lang gusto ko, pero huwag mo naman ako pakikialaman. Hindi po ganoon ang Diyos. No? Ang Panginoon po sabi niya, no, if you remain in me, my words remain in you. So ano po ibig sabihin nito mga kapatid? Kung mananatili tayo sa Panginoon, no, kailangan yung salita ng Diyos ay lagi po nating pinamumuhay sa ating buhay, no? Paano po tayo magiging mabuti, paano po tayo tutulong sa ating kapwa, at paano po tayo lumalayo sa kasalanan. Yun po kasi ang mga napapaloob sa salita ng Diyos, no? Kaya ang sabi ng Panginoon, kung ito yung inyong so if you remain in me, my words remain in you, wish whatever you wish and you will done for you. Amen? So bakit po sinasabi ng Diyos na gano'n? Kasi po kapag nabubuhay tayo sa salita ng Diyos, alam ng Diyos na ang hihingin natin ay hindi labag sa kautusan ng Diyos o hindi lumalabas sa kasalanan, no? O kaya hindi nabubunga ng kasalanan. Kasi pag gagamitin natin yung ating hinihingi para sa ating luho, para sa mga taong gusto lang nating paghigantihan, para sa mga taong nanakit sa atin at gusto natin silang gantihan, so hindi po ibibigay ng Diyos yun. Kasi hindi po ayon sa kalooban ng Diyos yun. Ang Diyos po kasi ay nagpapatawad. Ang Diyos din po kasi ay mapagmahal. So, sabi nga niya, no, yung radical love, sabi nga, kung mamahalin mo lang ang nagmamahal sa'yo, wala ka rin katulad sa mga hintil, no? So, sabi doon, mahalin mo, di ba, ang iyong kaaway. Pakainin mo pang nagugutom. So, yun po yung Panginoon, no? Ganun po ang Diyos. Kaya nga po, na tayo po dapat ay sumusunod kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. At dahil po dyan, no, sabi ng Panginoon, to reward us, no, humingi ka, no, ng mga bagay, no, kung ano yung gusto mo at ibibigay ko sa iyo. Ano po ibig sabihin nito mga kapatid? Kasi pag humihingi tayo na tayo ay gabay ng salita ng Diyos, hihingi tayo kung ano yung mga mabubuting bagay. Amen po ba? So yung salita po ng Diyos, hindi po naman yun pang December. Yan po ay pang buong buhay. Habang nabubuhay ka, kailangan po natin sumunod sa Diyos. At ang obligasyon ng Diyos, ibigay kung ano yung ating pangangailangan. Bakit? Kasi naging masunurin tayong anak ng Diyos.
sa masayang araw, magandang araw po. Yan naman po ang pwede ko i-share sa inyo. Thank you and God bless. And a blessed Thursday to everyone. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ingat po tayo sa ating malamig na panahon. At pagpalain po ang ating pamilya. Ingatan tayo ng Diyos. At nawa po ay maging mabunga at mapayapa ang ating Pasko. At masagana ang ating taon hanggang sa mga panahon na nalalabi ng buong taon. Thank you and God bless. Amen.